Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong magpakilala. Ako po si Miss Roxy. And welcome to Roxy's Pinoy Stories. Ang swerte talaga ni Ninang Tess at ikaw ang napangasawa niya, Ninong. Bukod kasi sa napakabait at napakalambing nyo na, ang gwapo nyo pa. Nong, hindi ka ba sinasabihan ni Ninang na ang gwapo mo? Tsaka hindi naman halatang nasa 50s ka na. Baka nga kung hindi kita, Ninong, pinakasalan na kita. Paano kapag ang dating inosenteng tulong ay siya palang magtutulak patungo sa isang kasalanang hindi inaasahan? Siya ang pagkakamaling hiniling kong sana ay tama. Siya ang pinagbabawal na hindi ko maiwas-iwasan. Siya ang tuksong hindi ko nais layuan. Magandang araw po at sa inyong mga tagapakinig. Ilang araw din ako nag-ipon ng lakas ng loob upang maibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Hindi upang magyabang, kundi upang humingi ng tulong sa inyo na mabigyang linaw ang aking pag-iisip na nilamon na ng pagkakamaling hindi ko na maitama. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ruben. Ako ay 52 taong gulang na. May asawa at may 2 anak na nagtatrabaho na sa Maynila. Sa edad ko ngayon, dapat yata'y abala na lang ako sa pagkukumpuni ng mga sirang gripo at panunood ng mga paborito kong telenovela gabi-gabi. Pero hindi. Andito ako ngayon, nakaupo sa loob ng kwarto ko, nakaharap sa dilim habang binubulungan ng konsensyang matagal ko nang pinilit takpan ng katahimikan. Dahil ako ang ninong at siya naman ang inaanak kong si Rika. Si Rika ay anak ng matalikong kaibigang si Joel. Magkasama kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan noon. Magkabarkadang parang magkapatid ang turingan. Kaya't noong pumanaw siya dahil sa aksidente, halos ako ang nagbuhat ng kabaong niya. Ako ang isa sa mga huling kumausap sa kanya bago siya tuluyang nawalan ng buhay. Wala na siyang asawa. Iniwan sila ng nanay ni Rika noong bata pa siya. At si Rika, nag-aaral sa Maynila. Kasalukuyang nasa 3 taon ng kolehiyo. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ay tila wala na ring naging direksyon ng buhay ni Rika. Kaya't isang gabi, hindi na kami nagdalawang isip ng asawa kong si Marites na kupkupin siya. Total ay wala na kaming ibang pinag-aaral dahil tumatayo na sa sarili nilang paa ang aming mga anak. Dito ka na muna, anak, sabi ni Marites habang pinapapasok si Rika sa bahay. Anak ka ni Joel, parang anak ka na rin namin. Nakangiti si Rika noon. Bitbit ang isang lumang backpack at mga supot ng labada. Payat, maputla, pero maaninag mo pa rin ang ganda sa kanyang mukha. Salamat po, Ninang. Thank you po, Ninong. Yun lang ang tanging nasabi niya. Pero sa totoo lang, sa oras na iyon ay para siyang liwanag na pumasok sa loob ng bahay naming matagal ng tahimik. Sa una, wala akong nararamdaman kundi awa. Pagkatapos ng klase ay tumutulong siya kay Marites sa kusina. Sa madaling salita, tumutulong siya para maging bahagi ng pamilya. O Rika, anak, anong problema? Pag-aalo ni Mrs. sa kanya nang minsang marinig namin itong umiiyak sa kanyang kwarto. Namimiss ko lang po si Papa, Ninang. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon, Iha. Pero kahit anong mangyari, nandito lang kami ng ninong Ruben mo. Hindi ka namin iiwan. Kasapi ka na ng pamilyang to. Hindi ka na iba sa amin, naiintindihan mo ba? Mahinahon at puno ng pagmamahal na wika sa kanya ng aking asawa. Mula kasi nang magtrabaho ang mga anak namin sa Maynila ay naging sobrang tahimik na ng aming bahay. Nakaramdam kami ng pangungulila. Kaya rin siguro ay sobrang saya ng aking asawa na pumarito si Rika. Habang inaalo siya ni Mrs., ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa upuan ko. Nagkukunwaring abala sa TV. Pero sa totoo lang,
ay tinititigan ko ang kabuuan ng dalaga sa gilid ng aking mga mata. Ruben, baka mapagod si Rika. Ipagpaalam mo muna siyang magpahinga sa Sabado, sabi ni Mrs. isang araw habang nagluluto. Kapag weekends kasi ay tumutulong minsan si Rika sa maliit naming grocery store. Tumango lang ako sa kanyang sinabi. Pero ang totoo, hindi ko na maalis sa isip ko ang itsura ni Rika habang naglalaba sa likod bahay. Hindi ko dapat pinapansin. Pero nagsimula akong mapatingin. Mas madalas, mas matagal. Isang araw ay tinanong ko siya habang nililigpit niya ang mesa. Nak, may sapat ka bang pamasahe? Okay lang po, Ninong. Sakto naman po yung bigay ni Ninang. Kinuha ko ang wallet ko at inabutan ko siya ng 500. Umiling siya. Nako, Ninong, wag na po. Ang dami niyo na pang naitulong. Pero inipit ko pa rin yun sa mga kamay niya. Anak ka ni Joel at ayokong kinakapos ka. Ngumiti siya. Yung ngiting magaan pero may konting pag-aalinlangan. Salamat po, pero sobra-sobra na po to, Ninong. At sa pagkakataong yun, hindi na siya parang anak. May kung anong humaplos sa loob ko. Parang may dumadampi na hindi dapat. Hindi niya sinasadya, pero ako ang may sala. Dahil ako ang unang tumingin sa kanya nang hindi bilang inaanak, kundi bilang babae. Doon nagsimula ang lahat. At kung alam ko lang kung gaano ito katagal, kung gaano ito kabigat, baka noong gabing yun pa lang, lumayo na sana ako. Pero hindi ko ginawa. Minsan pag uwi ko galing sa tindahan, ay nadatnan ko si Rika sa kusina. Wala si Mrs. noon dahil umuwi ng probinsya para bisitahin ang kanyang kapatid. Tahimik, malamig ang hapon. Si Rika, nakatalikod, abalang naguhugas ng mga pinggan. Nakasuot siya ng duster ni Mrs. Yung medyo maluwag sa katawan niya. Nakalugay ang buhok, basa pa, at habang sinasabon niya yung pinggan, napansin kong nanginginig ang mga daliri niya. Nilalamig ka ba, Rika? Tanong ko habang binababa ang binili kong tinapay. Medyo po, Ninong, sagot niya naman. Pero sa loob ko ay may naramdaman akong init na hindi dapat. Kaya pinilit kong ibaling sa kabutihan. Inabutan ko siya ng tuwalya. Patuyuin mo nga muna yung buhok mo. Baka magkasakit ka, tingnan mo. Tumutulo pa. Nakangiti siyang tumango. Lumapit siya sa akin habang hawak ang tuwalya. Itinapat ang kanyang likuran sa akin. Ninong, pwede bang tulungan mo kung patuyuin yung buhok ko? May sabon po kasi yung mga kamay ko eh. Ayaw kong lagyan ng mali siya ang tono ng kanyang pananalita. Alanganin man ay kinuha ko ang tuwalya mula sa kanya. Sigurado ka? Tanong ko sa tila nanginginig na boses. Bakit ba para akong kinakabahan? Kinakabahan nga ba o parang na-excite? Hindi ko alam pero parang nag-aalab ang aking pakiramdam. Alam mo, Ninong, hanggang ngayon napakapogi niyo pa rin. Puri niya sa akin nang minsang nagtatanghalian kami. Huwag mo nga binubola ang matanda mong Ninong. Natatawa ko pang tugon sa sinabi niya. Ha? Matanda? Saan banda? At kunwari ay sinusuri niya ang bawat anggulo ng aking mukha. Natatawa na lamang ako habang napapailing sa kanya. Sayang nga at wala kang anak na lalaki. Panigurado kung gwapo rin yun kung sakali. Dahil manang-mana yun sa'yo sigurado. Sayang, Ninong, no? Kung mayroon, baka inasawa ko na. At ang kasunod niyang sinabi ang dahilan ng muntik ko ng pagkakasamid sa kinakain. Ikaw na lang kaya, Ninong? Biro niya sa akin. Ang mga pasaring at hirit niyang yun ang naging dahilan ng tila isang karera sa puso ko. At sa mga panahong yun, doon ko unti-unting hinanap ang presensya niya. Hindi lang bilang kasama sa bahay, kundi bilang kanlungan sa sarili kong katahimikan. Makalipas ang ilang araw, ay bigla siyang umuwi galing school.
Ninong, sabi niya habang nakaupo sa gilid ng mesa. May bayarin po kasi kami sa thesis eh. Ang mahal po. Hindi ko po alam kung saan ko kukunin. Tumango ako sa kanya habang kinuha ang pitaka. 3,000 ang laman. Inabot ko lahat yon sa kanya. Gamitin mo na lang muna to. Ako nang bahala. Hindi niya agad kinuha at ngumiti lang siya. Sigurado po kayo, Ninong? Oo naman. Basta huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. At doon sa ngiting yun, sa lambing ng salitang salamat, doon nagsimulang mabuo ang isang bagay na wala sa plano, wala sa tama. Hindi ko agad napansin kung kailan naging parte ng araw ko ang tanong na, ano kaya ang magpapasaya kay Rika ngayon? Minsan pag uwi ko galing talyer ay nadaanan ko ang mall. May sale na ladies bags. Mga mumurahing klase lang pero maayos. Naisip ko agad si Rika. Kasi lagi niyang gamit yung lumang backpack na tila pinaglipasan na ng 3 school year. Pagka-uwi ko ay inabot ko agad sa kanya habang abala siya sa paglalaba. Para sa'yo. Gamitin mo sa eskwela mo. Nagulat siya at napatingin sa akin. Ngumiti siya ng dahan-dahan pero kita mo sa mga mata niya yung pagkalito. Yung tipong gusto niyang tumanggi pero wala siyang lakas ng loob. Para naman mapalitan mo na yung luma mong bag. Kinuha niya rin at niyakap ako. Maikli lang, mabilis lang. Pero sapat na para makuryente ang kalamnan kong matagal nang hindi nadadampian ng ganoong uri ng lambing. Hindi tulad ng yakap ng anak. Hindi tulad ng yakap ng asawa. Yung yakap na may init, may pasasalamat, may kalambutan. At habang nakayakap siya sa akin, hindi ko magawang yakapin siya pabalik. Dahil kapag ginawa ko yun, baka hindi na ako makabitaw. Maraming salamat po talaga, Ninong. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinapasaya. Sana makabawi rin ako at mapasaya kita. Parang may kakaibang pahiwatig yung sinabi niyang yun. Sana ay hindi ko na masyadong inintindi. Sana ay hindi na ako nagpadala sa kakaibang init na hatid ng kanyang mga binitawang linya. Minsan, bago kami matulog, ay nakita ko siyang lumabas ng banyo. Nakatapis lang ng tuwalya. Hindi niya siguro alam na nandun pa ako sa sala. Nagkatinginan kami. At sa halip na matakot o magulat, ay ngumiti pa siya. Okay ka lang ba, Ninong? Tanong pa niya na tila may bahid ng panunukso. Bakit parang pinagpapawisan po kayo? Wala. Mainit lang dito. Pautal-utal ko pang sagot sa kanya. Hindi niya alam na matinding pagpipigil na ang ginagawa ko sa sarili ko. At hindi ko alam kung may hangganan pa ang pagtingin ko sa kanya bilang inaanak. Dahil kahit hindi pa kami nag-uusap ng lantaran, ay alam naming pareho. May kung ano nang nabubuo. Maalinsangan nung gabing yon. Nag-brown out sa barangay. Wala si Marites, sinamahan ang pamangkin sa ospital. Si Rika naman ay kakauwi lang mula sa trabaho sa grocery namin, kung saan siya nagtatrabaho bilang part-timer tuwing weekend. Madilim ang kabuuan ng bahay. Nakasindi lang ang isang rechargeable lamp sa may sulok. Naka-shorts at puting sando ako. Siya naman ay naka-tank top at lumang shorts. Naupo kami sa sahig ng sala. Tahimik pero may gumagapang na tensyon. Napadako kami sa usaping pamilya. Napaiyak siya. Bigla ay hindi ko alam kung paano siya hawakan o patatahanin. Sa totoo lang, Ninong, minsan naiinggit na talaga ako sa may mga tatay. Yung may kumukumusta, yung may nag-aalala. Napatingin siya sa akin. Basa ang kanyang mga mata at nanginginig ang boses. At para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa kung paano siya tumingin. Hindi na yun isang tingin ng inaanak. Tumingin ako paharap.
Ngunit hindi ko siya matingnan sa mga mata. Naramdaman ko ang mga kamay niyang humawak sa braso ko. Dahan-dahan, mahigpit at mainit. Salamat po, Ninong. Kasi nararamdaman ko pong importante po ako dito. Hindi ako nakasagot at ang susunod ko na lang naramdaman ay ang paglapit ng katawan niya. Ang paghilig sa balikat ko at bago pa ako makatanggi ay naramdaman ko na ang labi niya sa gilid ng aking leg. Isang halik, maiksi, pero sapat. Rika, halos hindi lumabas sa bibig ko ang pangalan niya. Pero hindi siya lumayo. Sa halip ay lalo pa siyang lumapit. Ayoko pong isipin yung masama to. Pero matagal na po ako nagtatanong kung ano ba yung pakiramdam ng may nag-aalaga. Yung hindi lang bilang ninong. Tumigil ang oras, Miss Roxy. At sa isang iglap, ako na ang humawak sa mukha niya. Tumingin siya sa akin, nag-aantay. At ako ang unang humalik. Mahinang-mahina, dahan-dahan. Parang sinusubok kung talagang bawal. Pero nung hindi siya tumutol, nang siya pa mismo ang humawak sa batok ko, doon ko na alam. Wala na tong atrasan. Tumuloy kami sa kwarto. Walang pagmamadali, walang sapilitan. Walang ninong at walang inaanak. Ang tanging meron lang ay ang dalawang taong matagal ng uhaw sa pagkalinga. Sa pisikal na init, sa pakiramdam na pinipili. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya tinawag na anak. At hindi niya rin ako tinawag na ninong. At kahit ilang sandali lang yun, alam naming parehong mali. Pero hindi rin kami tumigil. Noong umaga pagkatapos ng gabing yun, ay pareho lang kaming tahimik. Nagkakatinginan sa pagitan ng paghuhugas ng pinggan, sa pagbukas ng ref at paglalakad sa hallway. Pero sa bawat pagtatama ng mga mata namin, malinaw sa aming dalawa. Hindi yun matatapos sa isa. Isang linggo ang lumipas. Normal lahat. Tahimik, maaliwalas. Si Marites ay abala sa pag-aasikaso ng mga paninda. Ako naman ay tumutulong minsan sa pag-inventory. Si Rika ay tuloy-tuloy lang sa eskwela at part-time job sa mini grocery. Hanggang isang gabi ay bumuhos ang malakas na ulan. Tulog na ang aking misis habang ako naman ay nasa sala. Nakatulala at hindi makatulog. Biglang lumabas si Rika mula sa kwarto. Nakapambahay lang. Yung t-shirt kong pinaglumaan at maikling shorts. Basa ang kanyang buhok at halatang kagagaling lang sa banyo. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ay parang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Mas buo at mas malaya. Hindi ka pa po natutulog, Ninong? Tumangulang ako at nagkunwaring nakatingin sa TV. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik lang kami at wala namang usapan. Pero sa pagitan ng bawat patak ng ulan at bawat hakbang ng hangin sa kisame, muli siyang lumipat. Pilit ko namang isinisiksik, Ninong, na dapat ay hindi ko to maramdaman sa'yo. Pilit kong iniiwasan at binabaliwala yung nararamdaman ko. Sabi ko sa sarili ko dapat itigil ko na yung kahibangan kong ito. Pero heto pa rin ako. Hindi makatiis na lumapit sa'yo. Dahil kahit anong gawin ko, hinahanap ka na ng puso ko. Napatitig ako sa kanya. Sa dalagang dati ay parang anak ko lang, ngunit ngayon ay isang ganap ng babae sa aking paningin. Miss Roxy, naglapat muli ang mga balat namin. Hindi na kami nagkunwari. Wala nang mga usapan at wala nang mga dahilan pa. Pero sa bawat gabi na nagkakasalubong kami, para bang may humihila sa amin pabalik sa parehong kasalanan. Hindi na kami lumalaban. Hindi na nga rin kami takot mahuli. Minsan sa sala, minsan naman ay sa banyo. At minsan ay habang tulog ang asawa kong si Marites. Ilang beses kong sinusubukang umiwas.
Minsan ay sinasadya kong tapusin agad ang hapunan para magkulong sa kwarto. Pero maya-maya lang, "Ninong, gising ka pa po ba?" Mahinang katok ni Rika sa pinto ng aming kwarto. "Magpapatulong ho sana ako sa research namin eh." "Tulungan mo na lang muna, Han. Kawawa naman ang batang yun. Baka naghahanap din ng batang yun ng kalinga ng isang ama." Pagbaling sa akin ng aking asawa. "Sigurado ka ba, Han?" Tanong ko pa sa kanya habang tinititigan siya. "Oo naman. Para na rin naman nating anak si Rika. Kung tutuusin, parang bunso na natin ang batang yun. Isa pa, Han, sigurado akong ikagagalak ni Joel ang pagtayo mong ama-amahan sa kanyang anak, hindi ba?" Tila may patalim na tumusok sa aking puso nang sinabi yon ni Marites. Ikagagalak nga kaya niya ang mga nangyayari sa amin ng kanyang anak? Masasabi pa kaya yon ng aking asawa kapag nalaman niya ang mga pinaggagawa namin ng babaeng tinuturing niyang parang anak? Dahil sa oras na pumasok ako sa kanyang kwarto at tugunan ang kunwari ay paghingi niya ng tulong sa kanyang research, ay ang mga sandaling hihilingin kong sana ay hindi na matapos. Kahit alam naming mali. Kahit alam kong isang malaking kasalanan. Isang hapon ay pinauwi ng maaga si Marites mula sa grocery store. Masama ang kanyang pakiramdam, inalalayan ko siya papunta sa kanyang kwarto at pinagpahinga. Pero habang inaayos ko siya sa higaan, napansin kong nakatitig si Rika mula sa pinto ng kusina. Yung tingin niya, Miss Roxy, may halong selos, may halong pagmamayari. At ako, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Kinagabihan ay naulit muli ang nangyari sa amin ni Rika. Pero ibang-iba na, mas mabilis at mas desperado. Ayoko pong tumigil. Bulong niya habang nakayakap sa akin. "Kahit alam kong mali, kahit alam kong kasalanan, Ninong, kayo lang yung nagbibigay sa akin ng ganitong pakiramdam." "Ako rin, Rika. Ako rin." Ang tanging naging sagot ko sa kanya. Mula noon ay naging cycle na ang lahat. Hatid sundo sa eskwela, sabayang paglalaba, late night kwentuhan, palihim na hawakan ng mga kamay habang nasa harapan namin si Marites. Isang gabi ay sabay kaming naglaban ni Rika sa likod bahay. "Ninong, bakit parang hindi ka yata mapakali?" "Pagod lang." Yun lang ang tanging nasabi ko. Lumipat siya at tumayo sa harap ko. At bago pa ako nakaiwas, hinalikan niya ako sa pisngi. "Gusto mo po akong samahan mamaya sa kwarto?" Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa loob ko ay gusto kong tumanggi. Pero bago pa ako makasagot, naglakad na siya pabalik sa loob. Maya-maya ay pumasok si Marites sa banyo. Ilang sandali lamang ay narinig ko siyang sumigaw. "Bakit may lipstick sa bimpo?" Natigilan ako. Maging si Rika ay napatingin mula sa kusina. Pareho kaming hindi makagalaw. Sinong gumagamit ng lipstick? Wala namang babae dito maliban sa akin at kay Rika. Lumabas si Marites ng banyo, bit-bit ang bimpo. "Hoy Rika, ito ba sa iyo?" Ako po? Baka po nung nag-makeup ako para sa school event namin." Nanliit ang boses niya. Pero hindi doon natapos si Marites. Tumingin siya sa akin. Nasa loob yan ng kwarto natin. Sa may unan. Walang gumalaw sa amin. Nilanggam ay parang takot humakbang. Gabi-gabi mula noon, ramdam kong binabantayan kami ni Marites. Si Rika ay umiiwas na ring dumaan sa kwarto. Ako naman ay sinasadya kong lagi sa sala matulog. Pero sa likod ng mga kilos na yun, ramdam ko pa rin yung alab nung mga nagdaang gabi. Kahit hindi mo sabihin sa akin, pakiramdam ko may nangyayaring hindi mo sinasabi sa akin. Sambit ng aking asawa. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Hindi ako umamin at hindi rin ako nagsinungaling. Tumalikod siya sa akin. Ayusin mo yung sarili mo, Han, bago pa masyadong lumalim. Nahalata na ba niya? Yan ang mga tanong na pumasok sa isip ko. Ngunit paano mo nga ba aayusin ang sarili mo?
kung mismong puso mo ang sumira sa iyong tahanan. Minsan habang naglalaba siya ay lumapit ako at tahimik na inilagay sa ibabaw ng washing machine ang isang kahon ng necklace. Hindi siya agad nagsalita. Pinuksan lang niya yon at nang makita ang simpleng heart pendant ay umiling siya. Pero ngumiti rin. Ninong, baka naman mapansin na po ni Ninang. Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya? Tumahimik siya. Hindi po. At ang katahimikang yon ay sapat na para muling mangyari ang lahat na hindi dapat. Kinabukasan ay tahimik kaming pareho. Habang nag-aalmusal, hindi kami nagkikibuan. Si Marites naman ay nagkukwento tungkol sa kapitbahay na naghiwalay. Ay nako, sayang naman ang ilang taon nilang pagsasama. Kasal pa at may mga anak. Pailing-iling niyang sabi patungkol sa nangyari sa aming kapitbahay. Bakit naman kasi may mga babaeng pumapatol sa mga may pamilya na? Kay dami namang isda sa dagat, bakit doon pa talaga sa may nakabingwit na? Dagdag pa niya, akala mo talaga ay okay sila. Yun pala ay may tinatagong kalandian. Kawawang asawa. Muntik na akong mabilaukan at napatangin ako kay Rika. Napabaling din ang kanyang tingin sa akin. Walang salita, pero pareho kaming tinamaan. Nagsimulang umiwas si Rika. Hindi na siya sumasabay magluto. Hindi na siya nanonood ng TV sa sala kapag naroon ako. Pero isang gabi, naramdaman kong binuksan niya ang pintuan ng aming kwarto. Tahimik siyang pumasok at maya-maya ay umupo sa gilid ng kama. Ninong, kahit anong iwas ko hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya nung. Ayokong gawin to ulit pero ang tanga ko kasi mahal na yata kita. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Ako rin. Mahinang sagot ko. At mula noon, kahit pa ulit-ulit naming sinasabing tama na, mas lalo kaming hindi makabitaw. Nagkikita pa rin kami sa grocery. Minsan, umaalis kami ng sabay na kunwari may bibilhin. Pero sa totoo ay dumadaan kami sa apartel sa gilid ng highway. 30 minutes lang po, sir? Tanong ng receptionist. 1 oras. Sagot ko naman. At sa likod ng pintuan ng kwarto, buong oras naming sinasayang ang dangal, ang tiwala at ang pangalan. Isang umaga habang nagkakape ako sa terrace ay nakita ko si Rika sa may garden. Nagdidilig ng halaman. Nakasando lang siya at pajama. At may earphones habang sumasayaw ng konti. Tinitigan ko siya. Hindi bilang isang inaanak. Hindi bilang isang college student. Kundi bilang isang babae. Isang lihim na minamahal. Hindi na rin ako gaya ng dati. Hindi na ako makatingin ng diretsyo sa aking asawa. Minsan ay napapansin niyang wala ako sa sarili. Ano bang iniisip mo, Ruben? Minsang tanong sa akin ni Marites. Wala, pagod lang siguro. Ngumiti lang siya sa naging tugon ko. Yung tipo ng ngiti na nakasanayan ko. At yun ang lalong nagpalubog sa akin sa hiya. Dahil habang siya araw-araw akong iniintindi, ako naman ay pinapaligaya ang ibang babae. Si Rika, kahit siya ay nagsimula ng magbago. Mas umiiksi na ang oras ng tawanan. Minsan, habang nakahiga kami sa sala ay halos ayaw na niyang humalik. Rika, okay ka lang? Tanong ko. Ninong, sa bawat araw na dumadaan, lalo akong natatakot. Bakit? Kasi habang lumalalim to, lalo akong nahihirapang bumitaw. At baka kapag nalaman ni Ninang, pati ikaw mawala na sa akin. Nakaramdam ako ng takot. Hindi lang sa paghuli, kundi sa posibilidad na baka ako mismo ang dahilan kung bakit masira ang buhay ng aking inaanak. Isang gabi ay sinundo ko siya mula sa campus nila. At nakayakap siya sa akin ng mahigpit. Ninong, salamat ha.
Hindi mo lang binibigay ang mga pangangailangan ko. Pinaparamdam mo rin kung paano ang may karamay. Yun kasi ang matagal ko nang hinahanap eh. Hindi ako nakasagot. Gusto ko siyang hawakan, halikan, sabihing mahal ko rin siya. Pero ang nasa isip ko, pero Rika, hindi dapat ako ang karamay mo. Hindi dapat ako ang sinasandalan mo. Marami riyan na mas deserving sa'yo. Mas bata, mas malaya at walang sabit. Mapait kong sabi sa kanya habang ramdam ko ang kakaibang sakit na lumukob sa puso ko. Pero Ninong, ikaw ang kailangan ko. Wala akong pakialam sa kung sino riyan. Ikaw lang ang kailangan ko, ikaw lang. Sambit niya at mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa akin mula sa likod. Kung kailan unti-unti ko nang nakukumbinsi ang sarili ko na dapat na itong itigil, ay saka rin ako madulusaw sa mga salitang namumutawi mula sa kanyang bibig. Rika, kung sakaling tapusin ba natin to, may iintindihan mo ba? Tumingin siya sa akin. Kung ikaw ang magtatapos, wala akong magagawa. Pero Ruben, hindi mo ba nararamdaman? Sa akin ka lang ulit nagkaroon ng sigla. Rika, lumayo ka na. Bumalik ka sa mga kamag-anak mo, magtapos ka. Maghanap ka ng lalaking karapat-dapat sa'yo. Matigas kong saad sa kanya nang minsang hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Bakit mo ba ako tinutulak, Ninong? Ikaw lang yung taong hindi ako iniwan. Na kahit madumi, kahit mahirap tinanggap ako. Kaya sabihin mo sa akin, paano kita iiwan? Mariin niyang tugon sa sinabi ko. At paano kung maghahanap ng iba? Kung sa bawat pagtataboy mo ay taliwas naman ang sinasabi ng iyong mga mata. Hindi ako nakaimik at tama siya. Sa tuwing sinusubukan kong itulak siya palayo, ay palihim kong hinihiling na sana ay manatili lang siya sa akin. Ngayon habang ginagawa ko ang kumpisal na to, ay wala si Rika. Wala rin ang aking asawa. Tahimik ang buong bahay. Tinititigan ko lang ang litrato ni Rika. Ang kanyang inosenteng ngiti. Ang mga matang dati kong tiningnan bilang anak-anakan. Ngayon sinisira ko para sa pansariling kasiyahan. Hindi ko na siya matignan sa mga mata kapag kinakausap ko siya. Pilit ko nang iniiwasan ang mga gabi at pilit kong nilalayuan ang mga pagkakataong maulit muli. Pero kahit lumalayo ang katawan ko, ang puso ko naman ay naiwan na sa kanya. At sa bawat tahimik na gabi, habang ang aking asawa ay naglalagay ng Vicks sa likod ko, habang iniisip ang mga anak ko, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Paano kung malaman nila? Paano kung hindi ko na maibalik yung tiwala? Paano kung si Rika mismo ang masira dahil sa akin? Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung ako ba ang dapat humiwalay o hayaan na lang ang panahon na kumitil sa kung ano man ang meron sa amin. Pero isang bagay lang ang alam ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa ganito araw-araw. Hindi po ako nagkwento para palakpakan. Nagkukumpisal ako ngayon. Baka sakaling may makinig at magsabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ako si Ruben, asawa, ama, at ninong. At ngayon, isang lalaking hindi na kayang tingnan ang sarili sa salamin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, iiwan mo ba siya? Aamin ka ba? O mananahimik ka na lang habang buhay? Habang ang puso mo'y nilalamon ng konsensya. Sa mga nakikinig ng kwentong ito, sana ay matulungan ninyo ako. Handa akong tanggapin lahat ng ibabato nyo. Pero sana ay mabigyang linaw ninyo ako sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Ruben. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, ako pong muli, ang inyong Miss Roxy.